Good evening, sisters and brothers. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong aralin ng kasaysayan ng Simbahang Katoliko. Isa sa mga entrance hymns ng ating simbahan ay pinamagatang, "Come to the table." Ito po ang lyrics. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are opened wide. Sinners and saints, strong and faint, all welcome to come inside. The next stanza serves as our springboard. This is the table of the Lord. His banquet satisfies. Food for the soul, it makes us whole. One body, we now arise. Opo, tulad ng sinasabi ng himno, ang banal na Eucharistia ay pagkaing ganap para sa ating kaluluwa. Tayo ay gagawing banal at buo. Isang katawan na binigkis, muling babangon sa katapusan ng panahon. Well, magpapatuloy pa rin po tayo sa pagtatalakay ng paksang katangi-tanging hiyas ng Simbahang Katoliko. Dahil ito ang sentro ng ating pananampalataya at sentro rin na inilarawan ni Kristo sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan. Pakiusap ko lang sa ating mga sumusubaybay ng giya sa pagtuo na basahin at hanggat maaari, kabisaduhin at pagnilayan ng husto ang pinakaobra ng buong Biblia. At yan nga ang Kabanata 6 ng Ebanghelyo ni San Juan. Natapos tayo sa nakaraang aralin sa babala ni San Pablo sa mga hindi kumikilala sa katotohanan si Kristo mismo, ang katawan at dugo, kaluluwa at kabanalan ang nasa Eucharistia. At ayon sa isang research na nakabase sa Amerika, nagtala ng 69% ang mga Katolikong nagsasabing hindi sila naniniwala na ang tinapay at alak na ginagamit sa misa ay si Jesus. Sa halip, ito ay simbolo lamang ng katawan at dugo ni Jesus. Ang naiwang 31% lamang ang siyang naniniwala na tunay nga ang presensya ni Jesus at alam nila ang ibig sabihin ng transubstantiation. Bagaman ito ay sa Amerika lamang, subalit nakakabahala pa rin kung iisipin natin ang kalagayan ng mga makabagong Kristiyano ngayon, lalo na sa mga hindi dumaan ng maayos na katesismo. Marami pa rin ang maaaring madala sa agos ng makabagong kaisipan dahil na rin sa impluensya ng mga negatibong nilalaman ng social media. Social media networks play an important part of our millennials' digital lives.
in part because these have become much more than a way of life, to connect about anything under the sun. In various ways, people are increasingly in want to take more control and manage their own time in the media platforms. Sila ang mga taong maaaring hindi na naniniwala sa milagro ng transubstantiation. Hence, even if you are a baptized Catholic, without your knowing it, you are subjecting your life in harm's way. At maaaring sila na rin ang tinutukoy sa 1 Corinto, Kabanata 11, Talata 29. May quote, "Mga taong kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa sarili." End quote. Dahil hindi binibigyan ng tamang paggalang at pagkilala sa tunay at ganap na presensya ng Hari ng mga hari. Well, nabanggit na rin natin ang tungkol sa transubstantiation. Ito na rin ang magsisilbing unang bahagi ng ating ikapitong aralin ng Simbahang Katoliko. At para masagot ito, narito ang isang artikulo mula sa Catholic Answers na nilagdaan ni Douglas Beaumont, who earned a PhD in theology from Northwest University and an MA in apologetics from Southern Evangelical Seminary, kung saan naging profesor siya sa loob ng 10 taon bago nagpa siyang umanib sa Simbahang Katoliko. Gaya ng mahigit na 800 naitanghal na ng mga pastor sa programang The Journey Home Network ni Ginoong Marcus Grodi. Ang doktrinang transubstantiation ay nagsasaad na ang tinapay at alak sa sandali ng pagtatalaga sa panahon ng banal na misa ay talagang nagiging katawan at dugo ni Kristo Jesus. Ang pagbabago gayunpaman ay hindi makikita ni madama, maamoy o malasahan. In short, not detectable by our senses. Ito ang nagbunsod sa ilang Kristiyano na magtanong kung ito ba ay totoo o hindi. Para maunawaan kung ano ang itinuturo ng doktrina ng transubstantiation at kung bakit napakaraming argumento laban dito na nagpapaligaw sa mga inosente, kailangan nating maunawaan ang filosofiya sa likod ng doktrina. Mga 350 years bago ang pagkakatawang tao ni Jesus, iminungkahi na ni Aristotle ang philosophical na paliwanag ng pagbabago, na sa kalaunan ay siyang gagamitin rin ni St. Thomas Aquinas upang ipaliwanag ang banal na Eucharistia. Ayon kay Aristotle, may 2 uri ng pagbabago, ang substantial at accidental. Ngayon, huwag sana tayong malito sa alinmang termino sa paggamit natin ngayon. Sa filosofiya, ang substance ay tumutukoy kung ano ang bagay sa kaibuturan nito or what it is at its core, habang ang accidents ay mga pagbabago sa sangkap na binubuo nito. Sa Cebuano, ang itsura nagpabilin ang tinapay ug bino, pero ang tinuod na sangkap ay nahimong dugo ug unod ni Kristo Jesus. Halimbawa, ang mga taong nagbilad sa init ng dagat ay mananatiling tao pa rin kahit nagkaroon siya ng matinding sunburn, dulot lang pagbibilad sa init ng araw. Ang elemento ng dagat at init ng araw ay may tuturing nating aksidente lamang. At kung nagkaroon siya ng sunburn, yun ay hindi sinasadyang pagbabago. Ang naging kulay ng balat ay hindi nagpapabago sa sangkap ng kanyang pagkatao. Thus, to change skin color
is not to go from being human to being non-human. Ang substantial change naman ay nangangahulugan na ang isang bagay ay hindi na pareho ng dati. Isang halimbawa nito ay, kapag ang isang buhay na hayop o tao ay namatay, hindi na ito katulad ng dati, kundi isang naaagnas na bangkay o kombinasyon ng mga pisikal na katangian na bumubuo nito. Bakit? Pag iniwanan mo yan sa lupa, hindi magtatagal at ito ay hindi sinasadyang magbabago at magiging lupa na rin. Marami pa sana tayong halimbawa, subalit sa tansya ko, ito ay sapat na para magpatuloy tayo sa ating tinatalakay. Ang transubstantiation ay isang terminong Ingles batay sa salitang Latin para sa proseso ng pagbabago sa substance or sangkap. At ang salitang transportasyon ay para sa pagbabago ng lokasyon. Sa Catholic theology, ang transubstantiation ay nagpapahiwatig ng pagbabago ng mga elemento sa panahon ng komunyon. Kailan ito? In the act of consecration during the Eucharist, the substance of the bread and wine is changed by the power of the Holy Spirit into the substance of the body and blood of Jesus Christ. At the same time, the accidents or appearances of bread and wine remain. Kaya naging mahirap para sa ilan na maniwala dahil sa paningin ay walang nagbago. Sa kabila ng lahat, mabuti na rin ito para masubukan kung hanggang saan ang pananampalataya ng isang tao. Ang mga Kristiyanong ayaw kumilala sa katawan at dugo ni Jesus sa Eukaristiya ay nakakalungkod dahil without their knowing it, binabawasan nila ang kapangyarihan ng Diyos in one sense. On the other, para bagang kasama ka sa mga Hudyong nagsialisan at iniwanan si Kristo Jesus. Quote, narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, quote, dahil ba rito ay tatalikuran na ninyo ako? San Juan, Kabanata 6, mula 60 hanggang 61. Alam ni Jesus buhat panuuna kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, quote, iyan ang dahilan. Kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin, maliban ito'y loobin ng aking Ama. End quote. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. San Juan, Kabanata 6, mula 64 hanggang 66. Ang lahat ng mga Kristiyano ay naniniwala sa isang makapangyarihang Diyos na maaaring gumawa ng anumang himala at kabilang na dito ang transubstantiation kung gugustuhin niya ito. Ang parehong Diyos ay nagbigay inspirasyon sa mga sipi mula sa kasulatan na nagtuturo na ang hapunan ng komunyon ay tunay na katawan at dugo ni Jesus.
more so if you advocates sola scriptura. Ang Diyos na nagbigay inspirasyon sa kasulatan ay nagtayo rin ng isang simbahan batay sa Eukaristiya. At ang simbahang iyon ay nagturo ng dogmang ito for 1,200 years na, bago ipinaliwanag ni Thomas Aquinas ng pilosopikal. At ito'y nanatiling halos walang kumukontra hanggang sa ika-16 na siglo nang mangyari ang reformasyon ni Martin Luther. Dito na nag-umpisa ang pag-uusisa sa dogma ng transubstantiation na salungat sa sagradong kasulatan at sa sagradong tradisyon. Gaya ng isinulat ni St. Thomas Aquinas, "Does any unbeliever profess that the changing of bread and wine into the body and blood of the Lord impossible? Then let him consider God's omnipotence, that God can transform one thing into another. Then with greater reason should you admit that God's almighty power, which brings into existence the whole creation, and why not changing one whole thing into another whole thing?" Quote, "Faith is the evidence of things that appear not." Hebrews chapter 11, verse 1. What is perhaps an even greater or larger problem is that arguments against transubstantiation based on appearance seem to work equally well against the incarnation of the Son of God, being made in the form of a man. Philippians chapter 2, verses 5 to 8. Jesus' divinity could not be detected by any empirical means, and one could say his dual nature is even harder to believe than a transubstantiated communion meal. Jesus was clearly a human being with all the limitations of humanity. Yet, Christianity teaches that he was also God, the second person of the Holy Trinity. Well, kahit ano pang ebidensya ang ipipresenta mo, kung ang pananampalataya mo ay katulad ng kay San Pablo nung siya ay kilala pa sa pangalan na Saulo. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating ikapitong aralin ng kasaysayan ng Simbahang Katoliko, at balikan natin ang panganib ng hindi naniniwala at pagbabaliwala sa banal na Eukaristiya, ayon sa ilang sipi mula sa Lumang Tipan. Sa pamamagitan ng masusing pag-uulat ng isang batang teologo ng ating panahon, si Dr. Brand James Pitre, isang Amerikanong New Testament scholar, kilalang propesor sa pananaliksik ng Biblia mula sa Augustine Institute, mas mabibigyan pa natin ng kaukulang paglilinaw sa pamamagitan ng paghahambing ng Hudaismo sa Lumang Tipan. Isang halimbawa ay ang paggamit ni San Pablo ng mga salitang nakakapinsala tulad ng, quote, "kasalanan sa dugo," end quote, sa mga tumatanggap ng banal na ostiya. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 1 Corinto, Kabanata 11, Talata 27. Underscoring mga salitang nagkakasala sa dugo. Ipinaliwanag ni Dr. Pitre sa salitang Griego, quote, "Enokos estai tou somatos kai tou haimatos tou kirio," end quote.
kung isalin ay magiging kasalanan sa katawan at dugo ng Panginoon. End quote. Ang pariralang kasalanan sa dugo ay isang talinghagang nagsasaad ng panganib. Mababasa ito sa Lumang Tipan nang ipahayag ng Diyos ang paghatol sa mga naninirahan sa bundok Seir ng Edom, kaharian ng Huda, na I-quote, "Therefore, as I live, saith the Lord, I will prepare thee unto blood, and blood shall pursue thee." End of quote. Ezekiel 35:6a ng King James Version Bible. Sa madaling salita, hindi po simpleng simbolo lamang ang banal na ostiyang tinatanggap natin sa panahon ng komunyon. Sa Bagong Tipan, San Mateo 27, talata 24, nang makita ni Poncio Pilato na wala siyang magagawa sa hinihiling ng bayan na ipako si Kristo sa krus, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao at sinabing, "Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito." Again, ginamit uli ang pananalitang tulad ng nabanggit ni Pablo. Meaning, labag sa kalooban niya ang hinihiling ng mga tao. Subalit, ipinapasa niya ang pananagutan o ang dugo sa kamay ng mga Hudyo, ang kasalanan ng pagpatay kay Kristo sa krus. Dahil ayaw niyang mabahiran ng dugo ang kanyang mga kamay. Ngayon, dumako naman tayo sa ang kamatayan at pansamantalang kahihinatnan. Sa Kabanata 11 ng unang sulat ni San Pablo, itinuturo niya ang kahalagahan ng pagkain sa banal na ostiya, na ang bawat isa ay sumailalim muna ng pagsusuri, ng sariling konsensya at manigurong karapat-dapat. Ang ibig sabihin nito, one must not be in a state of mortal sin. Otherwise, may kahatulang magdudulot ng temporal na kapahamakan at may iba pang mauuwi sa kamatayan. Let me quote, "Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kumikilala sa kahalagahan ng katawan at dugo ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa sarili." 1 Corinto, Kabanata 11, talata 29. Sa unang sulat naman ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 5, talata 12, and I quote, "Sa gayon, nagkakaroon sila ng kapahamakan o krima sa salitang Griego dahil pinawalang bisa nila ang kanilang unang pananampalataya kay Kristo." End quote. Ang salitang krima ay nangangahulugang judgment o kahatulang idudulot kung hindi sa kaparaanang may paggalang. Tulad ng sinasabi ng Diyos kay Moises, and I quote, "Do not come any closer. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground." End quote. Ito ay isang paghahambing lamang para magkaroon ng ideya kung tayo ay nasa presensya na ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kung sino ang sumasalungat sa kapangyarihan ay sumasalungat sa ordinansa ng Diyos. At silang mga sumasalungat ay nagpaparaya sa sariling kapahamakan o krima sa Griego. Ito'y mababasa sa Douay-Rheims version ng Biblia.
Pero may solusyon naman. Kung pakiramdam mo may mortal sin ka, iwasan mo na lang tumanggap hanggat hindi ka pa nagkukumpisal sa isang pari. Subalit kung ang pakiwari mo ay venial sin lamang, sapat na ang mataimtim na pagsisisi sa loob ng banal na misa. Maraming pagkakataon ang isang maninimba na magsisi sa loob ng banal na misa. Una, the confiteor. Salitang Latin na ang ibig sabihin ay I confess. It is a public confession, saying it together with the congregation, since all of us are sinners, everyone, priest, deacon, and all who take part in the liturgy. At the end of the confiteor, the priest prays a general prayer of absolution. Ikalawa, the Kyrie, kung saan tayo ay taos-pusong nagmamakaawa. Kadalasan kinakanta ng 3 ulit ang Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy. Isang pagpapakumbabang humihingi ng tawad sa Santissima Trinidad. Ikatlo, sa panahon ng the Our Father prayer, when we say, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespassed against us. Kasama pa rin, of course, ang taos-pusong paghingi ng kapatawaran. Ikaapat, sa panahon ng kordero ng Diyos na inaawit natin, sa parteng ito, ang buong kapulungan ay magmamakaawa uli ng kapatawaran sa Diyos, kasama na ang sanlibutan. Finally, ang ikalima, the priest now declares how blessed are we who are invited to partake in his supper, to which we respond, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Katulad ng nabanggit ko na, kailangan taos-puso o kinasing-kasing na pagsusumamo. Kaya mga kapatid, hindi po simbolo lang ang banal na ostiya. Otherwise, hindi sasabihin ni San Pablo na magdudulot ito ng karamdaman, kapahamakan at posibleng mauwi pa sa kamatayan. Samantala, suriin po natin ang aklat ng Levitiko. Ang karneng inialay para sa handog ng pangkapayapaan, Kabanata 7, talata 19 hanggang 20. Quote, ang handog na karneng nadampian ng anumang dumi ay hindi dapat kainin. In the same token, ang sinumang malinis ayon sa batas ay maaaring kumain nito. Ngunit, ang kumain ng karneng handog pangkapayapaan ng di karapat-dapat ay ititiwalag sa bayan ng Diyos. End quote. Ano po ang mensahe dito? Well, kung ganoong kahigpit magpatupad ang mga pinuno o kaparian sa panahon ni Moises, karneng inialay lang ito. Ano pa kaya sa panahon natin ngayon na si Kristo mismo, ang Diyos na muling nabuhay, ang iniaalay? Catechism of the Catholic Church number 1374, and I quote, the body and blood, soul and divinity of our Lord Jesus Christ, therefore, the whole Christ is truly, really, and substantially contained. Ang ikatlong bahagi ng ikapitong aralin ng kasaysayan ng simbahang Katoliko ay ifo-focus natin sa paghahambing ng liturhiya ng Lumang Tipan at liturhiya ng Bagong Tipan ni Kristo Jesus at ng kanyang simbahan.
Dahil dito, kailangan natin masagot muna ang mga katanungang ito. Una, paanong naniwala ang mga Hudyo ng unang siglo na si Jesus ang tinutukoy bilang Mesiyas na hinulaan ni Isaias sa Kabanata 7, talata 14? Ikalawa, ang Eukaristiya at ang tunay na presensya. Paanong nabago ang pananampalataya ng isang Hudyong katulad ni San Pablo, na hindi lamang babad at eksperto sa kautusan ni Moises o sino man sa mga apostol, dahil alam nila ang pag-inom ng anumang dugo, lalo na dugo ng tao, ay kasuklam-suklam o abomination sa Diyos. Pero sila'y nagbago sa paniniwalang ang tanging pag-inom lamang ng dugo ni Jesus ang makakapagligtas sa sangkatauhan. Balikan natin ang sinasabi sa Levitico Kabanata 17, talata 14, quote, sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo, kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sino mang lumabag dito ay ititiwalag sa sambayanan. Take note ang salitang tiwalag sa panahon natin ay excommunication. Ngunit, pagkaraan ng baguhin ng Panginoon si San Pablo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, agad nalaglag mula sa mga mata ni Saulo ang bagay na parang mga kaliskis. At muli siyang nakakita. At noon di, nabinyagan siya ni Ananias. Mga Gawa, Kabanata 9, talata 18. At nagbago na rin ang kanyang pananampalataya. More than that, naging isa siya sa 2 haligi ng simbahan, with St. Peter as the other. Dahil sa pagbabagong ito, pinadalhan niya ng sulat ang mga sakop niya na nooy mga bagong Kristiyano pa lang. Quote, ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikibahagi sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpipira-piraso, hindi ba ito'y pakikibahagi sa katawan ni Kristo? 1 Corinto, Kabanata 10, talata 16. Ang mga sinaunang gawi at paniniwala ng mga Hudyo kahit papaano ang siyang naglatag ng pundasyon para sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus at sa Eukaristiya. Narito ang 3 pangunahing imahe mula sa Hudaismo. Una, ang Paskwa o ang Passover Feast. Ikalawa, mga paniniwala tungkol sa mana o tinapay na nagmula sa langit. Ikatlo, ang tinapay ng presensya. The Passover Feast celebration of the Old Exodus became the New Exodus. Tanong, ano ba ang inaasahan ng mga Hudyo? Well, ang ilan ay umaasa sa isang makalupang politikal na Mesiyas, tulad ng isang hari, na magpapalaya sa kanila mula sa kalupitan ng Imperyong Romano. Samantalang karamihan ay umaasa sa isang bagong eksodo, isang Mesiyas na aahon sa kanila, tulad ng ginawa ni Moises. Kaya, laging nasa alaala nila tuwing ipinagdiriwang ang pista ng Paskwa, na sana maulit ito para maibsan ang hirap nila sa ilalim ng Romanong mananakop. Ang utos ni Yahweh sa kanila, quote, ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh.
Sa pamamagitan nito ay maaalala ninyo ang aking ginawa. Exodo, Kabanata 12, Talata 14. Ano ang mga elemento sa pagdiriwang ng pista ng Paskwa? Una, pumili ng isang lalaking tupa, isang taong gulang na walang dungis. Ikalawa, isakripisyo ang tupa. Ikatlo, kumuha ng sanga ng halamang hisopo. Basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Exodo, Kabanata 12, Talata 22. Ang dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na may pahid ng dugo ay lalampasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Exodo, Kabanata 12, Talata 13. Take note, ang kaligtasan ay mula sa dugo ng tupa. Of course, noon yon. Ikaapat, sa gabing yun, lilitsunin ang tupa. Kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at mapait na gulay. Huwag magtitira. Kung may matira, kailangan sunugin kinaumagahan. Exodo, Kabanata 12, mula talata 8 hanggang 10. Ngayon, suriin natin ang bagong Paskwa sa panahon ni Kristo Jesus. Ilan sa mga kilos ito ay pinalitan at binago na dahil mas mataas na ang layunin. Mahaba-haba po ito kaya lalaktawan na natin ang mga detalye. Ang malinaw, kailangan natin pasalamatan, purihin, luwalhatiin at sambahin siya sa lahat ng mga himalang pagpapala na tinanggap ng ating mga ninuno at sa ating sarili. Inilabas tayo mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan, mula sa lumbay tungo sa kagalakan, mula sa pagluluksa tungo sa kasiyahan, mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at mula sa pagkaalipin ng kasalanan tungo sa katubusan. Ito ay nasa kanilang Mishnah, Pesakim, Kabanata 10, at of course sa ating Biblia ngayon. Well, sorry po at wala na po tayong oras. Hanggang sa muli, marami pong salamat. Abagan natin sa susunod na aralin. Salamat sa inyong pakikinig.